Hello mga ka-Landy and welcome back to my YouTube channel! Ohayo gozaimasu minasan, mga ka-Landy. O diba, Japan tayo for today? Because for today's video, tayo ay gagawa ng Japanese food inspired. Gagawa tayo ng chicken teriyaki at yesai tame. At ito ang mga ingredients. Kaya mga ka-Landy, get your notebooks para mailista ang ingredients at procedure kung paano gawin itong mga putahing ito. For our chicken teriyaki, gumamit ako dito ng chicken thigh. Pero po pwede rin kayong gumamit ng chicken breast, chicken legs, or any part of the chicken. Other ingredients are salt and flour. And for our sauce, gumamit tayo ng Kikkoman soy sauce, Japanese sake, Miskan vinegar, honey, brown or white sugar, and water na may tinunaw na hondashi. Pagkatapos nating torturin at pahirapan ang ating chicken sa pamamagitan ng pagdedebone at pagtutusok ng tinidor, let's do our sauce mixture. So first, naglagay lang tayo ng 3 tablespoons of our Kikkoman soy sauce. Next is 3 tablespoons of our Miskan vinegar. Followed by 3 tablespoons of our Japanese sake. And 3 tablespoons of water na may dinisolve na hondashi. So, dito, 1:1 ratio lang po siya. Next na ilalagay natin is white or brown sugar, 1 tablespoon, followed by 1 tablespoon of honey. Okay, so everyone, pwede kayong mag-adjust dito or kutob-kutob kung ano yung mga dapat nyo pang ilagay. Nakadepende kasi yan sa panlasa natin. Kung gusto nyo ng mas matamis or ng mas maalat. Then mix para po ma-incorporate yung lasa ng bawat isa at matunaw yung dry ingredients natin like sugar. So everyone, let's mix. Next thing to do is ilatag ang ating mga chicken. Then after ilatag, ipapat dry natin siya ng ating table napkin towel. Kinakailangan lang natin siya ipat dry para matuyo or mawala yung moisture ng chicken para ma-absorb ngayon yung mga ilalagay nating ingredients, especially pagka nilagay na natin yung ating sauce. After pat drying, yan, we will put salt at masamasahe lang ang gagawin natin. Then after natin lagyan ng salt, next natin na ilalagay ang flour. Okay, so itong flour na to, para mas mapaganda yung itsura niya para pag pinirito natin. And also, syempre, ito na rin makakadagdag pampalapot pagka nilagyan na natin ang ating sauce. So, one side lang ang ating lalagyan ng flour. Maganda na kasi yung magiging itsura ng chicken natin sa skin side pag ito ay naprito na kahit walang flour. And now, let's fry our chicken. So, I'm using an electric grill pan. Yan, nawalan kasi tayo ng gas, kaya ito yung ginagamit namin. Pero kayo mga ka-Landy, pwede kayong gumamit ng non-stick pan. Doon sa kanyo ipiprito ang inyong mga pinrepare na manok for this recipe. So, let's add some oil para lang hindi dumikit yung ating chicken sa ating electric grill. Then, let's put our chicken. Sa pagpiprito ng manok, lagi kong inuunang isa lang yung side na merong balat. Kayo ba mga ka-Landy, ganito rin ba kayo magprito ng manok? Yung inuuna yung merong balat kaysa sa laman? Nakakapakam talaga yung tunog ng pagpiprito. Ako lang ba yung ganito or pati rin kayo? Ayan, at unti-unti na nagiging kulay golden brown ang ating manok. Patunay na unti-unti na rin naluluto yung ating piniprito. Ayan, so antayin lang natin hanggang tuluyan talaga siyang maging golden brown. Haha, huwag niyo ako gagayahin mga ka-Landy ha. Kasi super excited, halos madurog na yung manok, kakabaliktad at kakahalo ko. Sorry! And once luto na ang ating manok,
pwede na natin ilagay ngayon yung ginawa nating sauce mixture kanina. Pero paunti-unti lang ang lagay since nagluluto tayo sa isang electric grill pan. Pagkalagay natin ng ating sauce mixture, baliktarin naman natin yung ating chicken para yung kabilang side naman ngayon yung makapag-absorb nung nilagay nating sauce mixture kanina. Then after nito, i-fry lang natin saglit at magdagdag ulit tayo ng another sauce mixture. Then same process ulit yung gagawin natin. Babaliktarin at babaliktarin lang ulit natin ang ating chicken hanggang sa tuluyan na talaga niyang ma-absorb baliktaran yung ating sauce mixture. Naku mga kalendi, it is a must-try dish. Bukod sa affordable na at masarap, yung mga ingredients na ginamit natin ay hindi na mahirap hanapin kasi mabibili na siya or available na siya sa mga malapit na supermarket sa atin. At kung hindi naman siya available sa mga supermarket na malapit sa atin, andyan si Shopee at Lazada to the rescue. Dahil makakahanap at makaka-order tayo online. Hassle-free pa, di ba? And I think it's done. Pwede na ihain at ready na ang ating chicken teriyaki. Pag ipiplate na natin siya, pwede tayong maglagay sa ibabaw or mag-sprinkle ng sesame seeds or spring onion. On the same grill pan, next na gagawin natin is ang ating yasay tame. Yasay na ang ibig sabihin ay vegetable. Naglagay lang ako ng onting oil. Then next kong nilagay is ang ating onion. Isosotay lang natin siya. Hindi ko na hinugasan ng ating grill pan kasi nga po para ma-incorporate din yung lasa ng sauce kanina sa ating chicken teriyaki. Next na ilalagay natin is ang ating carrots. Ayan, kasi yung carrots natin, ito yung medyo matigas kaya mas matagal na luto yung kinakailangan nito. Next na ilalagay natin ang ating moyashi or bean sprout or toge sa Tagalog. Ayan, so ilagay lang natin lahat at i-mix na ulit natin siya. So, pwede na rin tayo maglagay ng ibang pampalasa habang minimix natin ito or habang pagkatapos natin ilagay yung ating toge. Kung may mga nais pa kayong idagdag dito, pwede naman. Pwede kayong maglagay ng mga beans or chicharo. Mas masarap yun. Next na ilalagay na natin yung ating repolyo or cabbage. Then, i-mix lang ulit natin. Pero ako, maglalagay muna tayo ng mga dagdag pampalasa or seasonings. Siyempre, hindi rin mawawala ang salt and pepper. Then, let's mix lang ulit. Kasi in a minute, luto na at ready to serve na ang ating yasay tame. So, minasan, itadakimasu! Times don't fly too high. Make sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. And everyone mga kalendi, here is our chicken teriyaki and yasay tame donburi. Minasan, itadakimasu! And that's it for today's video mga kalendi. I hope na enjoy kayo sa ating Japanese food recipe for today. So everyone mga kalendi, please like and share this video and comment na rin para maganda ang ating bandingan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para ma-notify ko kayo on my next vlog. So everyone mga kalendi, this is Eloy. Bye-bye!